Pero kung PCO secretary ka, hindi ka dapat, pwede yan dumipensa, pero wag masyadong katulad ditong ginawa ni Atty. Claire Castro kaagad, no? Hindi pa mainit yung upuan dyan eh. Ganun ba? Tumira kaagad, bunwelta kaagad sa dating Pangulo. Dapat sa kanila, ang posisyon nila medyo mataas eh, di ba? Dapat huwag silang le-level dun sa... Iba na dapat ang level nila ngayon. Ayun, dapat iba na. Kalimutan na nila yung mga dati nilang pagkatakot. Di ba? Ako, sa tingin ko, mahihirapan si Atty. Claire Castro na baguhin yung kanyang pagkatao. Yung kanyang image. Palagay ko. Dahil sa mukhang yun ang kanyang pagkatao talaga, no? Kasi pagka binalikan mo, namimiss ko sa Atty. Claire Castro sa kanyang mga vlog, nagbablog. Baka hanggang ngayon magbablog pa rin kaya yan. pala, gano'n ang kanyang mga tono nung kanyang mga vlog. Noon. Meron pala siyang tinatarget na meron palang papuntahan. Hayaan natin, Pero ito pa lang, kasi simula pa lang, nakikita ko na una, hindi maganda yung simula. Ba't ano ba agad daw sinabi ni Atty. Claire? Inupakan niya agad si Pangulong Duterte. Ganon? Oo. Bagay, hindi naman bago sa kanya. Kaya nga, ang ibig ko sabihin, doon sa antas nung kanyang kalagayan. Kasi undersecretary ka na ng PCO, hindi mo na level yun eh. Hindi ka na dapat nakikipagbabag pa, no? Ang tawag kasi dyan, attack dog eh. So, hindi ka na aso, Jen. Yun na nga. Hindi ka na taga-atake. Doon ka na sa level ng diplomatic ka na. Yan. Diba? Parang ano bang magagandang ginagawa ng presidente. Dapat doon na tayo. Magandang araw. Magandang gabi, mga kakanto. Saan man dako ng mundo kayo naroroon ngayon? Kumusta po kayo? Ang video ko po for today ay isang reaction video lamang ng tulad nating pangkaraniwang mamamayan tungkol sa mainit na balita ngayon sa social media. Natutuwa po ako ngayon dahil sa pagka-appoint ni Atty. Claire Castro bilang press officer at undersecretary ng PCO or Presidential Communication Office. Naniniwala ako na magagampanan na naman yan ng tama ang trabahong inatang sa kanyang balikat. Tulad ng advocacy ng Kanto Tejero Channel, si Atty. Claire po ay idol ko sa paglaban sa fake news at disinformation. Naniniwala po tayo na mananatili siya sa side ng katotohanan. Patuloy po tayong magmamatyag sa kanya at handa po tayong magpahayag ng pagtutol kung sa tingin natin ay pumapanig na siya sa mali at ginagamit na niya ang fake news at disinformation upang maipagtanggol lamang ang mga nakaupo sa Malacanang. Anyway, ito po ang reaction ni Jose Castro sa dalawang host propagandist ng Net25. Sa aking pananaw ay wala namang masama sa batikos na ito dahil public opinion lamang ito. Pero mali naman na itag siya na attack dog. Siguro mas mainam na tawagin siya na mirror shield against attack dogs. Although tama din naman nasagutin ito agad-agad ni Jose Castro. Meron tayong nakita, hindi ko pinanood ng buo. Diba? Hindi ko na pinanood ng buo. Pero sasabi, napanood ko, may dalawang host kasi. Sinasabi na bilang Yusek, para daw ang dating ko. Siguro, medyo passionate siguro kanina. Para daw akong attack dog, mga ka-clear. Ma'am Evian Bell, thank you so much, Ma'am Evian. Attack dog. Okay? Alam mo yung mga ka-clear. Nakakataka lang naman dito sa dalawang host na ito. Hindi ko na sabihin ko sino. Pagka merong dumepensa, diba? Dumepensa, may gamit na ebidensya, pabor sa gobyerno o pabor sa Pangulo, parang inuupakan nila. Inuupakan nila. Hindi nga sumasagot ang Pangulo dati.
Kaya nga, yung ibang mga taga-media, di ba, naghahanap sila araw-araw na matatanong. Wala nga eh. Nung ako lang yung sumagot, ganun lang yung sagot ko. Attack dog na. Samantala mga ka-clear, itong dalawang host na ito, ilan bang beses inatake ni dating Pangulong Duterte si PBBM? Nung nagsalita ba, nangag ba, ang kampo ni Duterte, unahin na natin si dating Pangulong Duterte noon. Ano? Ano ba sila? Meron ba silang nireklamo? Meron ka ba nadinig? Kumura-murahin ang Pangulo. Hindi nga nagsasalita ang Pangulo at that time. Meron ba tayong nadinig dito sa dalawang host na ito? Tapos sasabihin nila, sinususugan nila ang kagustuhan ng Pangulo? Ngayon, na sumagot lang ang inyong lingkod. At ang sinagot pag-atake. Hindi tayo ang nagsimula umatake. Sumagot tayo sa atake. Again, sorry. Disclaimer mga ka-clear, nakakalimutan ko to. Ang disclaimer, ang opinion na ito ay pansarili ko. Wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo, wala pong kinalaman. Ito'y personal kong pag-aanalisa at personal natin pong pag-aaral mga ka-clear. Okay, dapat maliwanag yan. Lagi tayo dapat magkaroon ng disclaimer dito. Hindi dapat i-quote ang aking salita na para bang ito'y galing sa Pangulo or sa palasyo. Hindi po. Sarili po ito, ha? Well, anyway, balik po tayo. Thank you so much kay May. May Cervantes. Maraming salamat sa iyo. Sana makita ulit tayo. Okay, kaya mo pahihirapan. Matatagalan. Okay, so. Pag ba, mga ka-clear, ikaw ay sumasagot sa atake at mayroon kang pinanghahawakan na ebidensya. Salag lang ba? Attack dog ka na? Attack dog ka na ba? Sinasabi niyo yan na attack dog para ano to? Para pangalandakan na kung paano dapat salagin ang mga pambabatikos at pag-atake sa Pangulo. Hindi yung manner na pag-atake din. So dapat cool, sober, at ang dapat mo lang ipaliwanag yung ginagawa ng palasyo o ng gobyerno. Paano yung pag-atake? Na lalo na fake news. Paano mong aatakihin yun? Okay, wag nang atake. Paano mong sasagutin iyon? So pag sumagot ba, katulad ng sinabi natin, na itong mga sinabi sa Cebu ay fake news, walang evidence. So we're just looking for the evidence. Attack dog na yun. Nung pumunta si VP Sara, diba, sa house para kay Atty. Zuleika Lopez, at doon, diba, pinagmumura ang Pangulo, ang ibang opisyal ng House. May nadinig ba kami sa inyo dito sa dalawang host na ito na binatikos? Kung meron, send me the link. Diba? Matagal na walang nagsasalita para sa palasyo. Matagal na hindi agad-agad. Ito yun mga ka-clear. Hindi agad-agad na sasagot yung mga fake news, yung pag-atake, yung paninira na walang basehan. Tapos ngayon tayo na masasalag lang, sabihin na attack dog. You're unfair yan. You're so unfair. Pagka pabor kay Pangulong, kay PBBM sa Pangulo, para sumalag, attack dog. Pero lahat ng ginagawa ng mga Duterte
na pagmumura, paninira, ngagba. Minadinig ba kami sa inyo? O di parang halata kayo kung sino kinakampihan nyo. Tapos sasabihin nyo, ginagawa nyo lang to kasi sinususugan nyo yung gusto ng Pangulo. Diba? Hindi ganun. We believe in God. We do. So, be fair. Maging fair kayo. Swerte kayo, hindi ko kayo pinangalanan. Ako pinangalanan nyo. Diba? Wag ganon. We are all working for the best interest of the Filipino people. We are trying here to curtail, to stop, at least, even though not in totality, but at least to lessen fake news. Diba? Obligation natin to. If we really believe in God. Diba? Magsabi kayo ng katotohanan. Huwag yung sinusway ang kwento. Hindi ba? Attack dog? What do you want to prove? Diba? Sinabihan pa ako dito before. Siguro attorney no case. Excuse me. Hindi ko kayo pinatulan before. But before I accepted this post, and up to now, kaya lang hindi ako pwede. Temporarily, I'm not allowed to practice. No, to be in a trial. Di ba? Doon pa lang sa house sinabi ko, my main source of income comes from my being a trial lawyer. Sabihin nyo, no, kiss. You know what? Huwag kayo mag-resort sa ad hominem. Huwag kayo mag-resort sa mga pambabatikos personal, especially wala kayong ebidensya. Attorney no case? Have you seen my calendar? Diba? I will do my job. Diba? I will do my job. Sa kakayanan ko, sa abot ng aking makakaya. This is for the Filipino people. Diba? Sabi natin, we should be patriotic and not fanatic. Yun. So, yun lang mga ka-clear. Sinabi ko lang dito, maraming salamat kay Sofia Sablan. Salamat po. Thank you so much. Alma de la Fuente. Thank you for watching. See you on my next video.